Marami sa atin ang nabubuhay ng maayos subalit wala namang naiipon na pera. Yung tipong ang sweldo ay tama lang. Minsan nga ay kulang pa sa mga bagay na dapat bilhin hanggang sa susunod na sahod. Kaya malaki man o maliit, ang iyong kinikita ay dapat mong matutunan ng tamang paghawak ng pera. Ang sabi nga sa isang quote, "It's not how much money you make, it's how much money you keep." Kahit na kumikita ka ng 1 million sa isang buwan, pero ang gastos mo naman ay 1,010,000 pesos, you will end up in debt. Kaya narito ang 9 tips sa tamang paghawak ng pera para ikaw ay makaipon. Una, palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man na ituturo sa paaralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para matutunan ito. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channel na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka ring sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Bigyan mo ng panahon at pag-aralan tungkol sa pera, lalo na't libre naman ngayon ang mga information sa mga internet. Ang sabi nga sa isang quote, "If you think education is expensive, try ignorance." Mas malaki ang mawawala sa iyo kung hindi mo ito pag-aralan. Halimbawa, kahit marunong kang gumawa ng pera, kung hindi mo naman alam kung paano ito i-manage, ito ay mauubos din. Isa pang halimbawa, kahit marunong kang mag-ipon pero hindi mo naman alam kung paano ito palaguin, ay mauubos pa din ito dahil sa inflation. Pangalawa, magkaroon ng financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Gusto mo ba makabili ng sarili mong bahay? Pinag-iipunan mo ba ang iyong nalalapit na kasal o gusto mo lang na may mahugot kung sakali may emergencies? Ano man ang iyong dahilan, mahalagang magkaroon ng financial goals. Ito ang magsilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Sabi nga sa isang quote, "Without a goal, you can't score." Hindi ka makakatama kung wala ka namang tina-target. Kung wala ka kasing goal, then wala ding purpose ang pag-iipon mo. Kaya hindi ka gaganahan at gusto mo na lang gastusin ang kinikita mong pera. Kahit pa paggagastos ay meron tayong tinatawag na goal. Kaya tayo gumagastos ay para bigyan tayo ng comfort or pleasure. Kaya mahalaga talaga na magkaroon ka ng financial goals kung bakit ka nag-iipon. Pangatlo, alamin ang tamang formula sa pag-iipon. Isa sa dahilan kaya hindi nakakaipon ang karamihan ay dahil hindi nila alam ang simpleng formula ng pag-iipon. Ang alam ng karamihan ay income minus expenses is equal savings. Or pagpasok ng income, gagastusin muna kung ano ang matira, yun ang isi-save. Ang problema, madalas walang natitira kung uunahin natin ang gastos. Kaya ang tamang formula is income minus savings is equals expenses. Pagpasok ng income, magtabi ka na agad. Kung ano ang natitira, yun ang ilalaan para sa gastusin. Pang-apat, gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize ang mga needs, katulad ng pagkain, bahay na tinitirhan, damit, tubig at kuryente. Kapag nagbabudget ka kasi nalalaan mo na kung saan napupunta ang perang kinikita mo. At malalaan mo kung meron kang dapat bawasan sa iyong gastusin. Panglima, cultivate a creative and flexible mind. Iwasan ang comfort zone at conventional method. Gawin ang mga bagay na nakagawian gamit ang makabagong method. Makatulong ito na ma-assess mo kung gaano katagal ang ginugugol mong oras sa bawat task, kaya mapaplano mo kung paano i-divide ang iyong natitirang oras. Pang-anim, mahilig sa mga bagay na bumababa ang value. Lifestyle inflation. Palagi natin naririnig ito at marami na din ang nag-attempt na ipaliwanag ito. Pero kahit gaano karaming tao magpaliwanag sa'yo, kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi aminado, kulong ka sa ganitong lifestyle. Baliwala ang mga ito. Ito yung pagtaas ng sahod, pagtaas din ng lifestyle.
Dati nung minimum wage earner ka, kontento ka na sa commute at pagbabaon ng lunch mo. Pero nung na-promote ka at tumaas ang sahod mo, ba kumuha ka na ng hulugang kotse. At sa labas ka na din madalas kumakain. Nung maliit pa ang sahod mo, nakapagtabi ka pa ng 1,000 kada buwan. Pero nung tumaas na, inakapangutang ka pa kapag pizza de peligro na. Ang kamaliang ito ng karamihan sa ating mga Pilipino ay sana'y magsilbing aral sa marami sa atin. Huwag tayong mahilig sa material na bagay na bumababa ang value kalaunan, tulad ng cellphone, kotse, laptop, mga bagay na luho lamang at dala lamang ng makabagong panahon. Mag-invest ka sa mga bagay na tunay na magpapalago sa buhay mo. Real estate, insurance, properties, mga investment na nag-grow over time. Number 7, ayaw mag-invest. Tulad nga ng nabanggit natin sa number 6, mag-invest ka. Isa kasi sa financial mistakes ng marami sa atin ay ang kaisipang investment ay isang scam. Mayroong scam investment. Kaya nga aralin mo muna ang papasukin mong investment bago ka magbitaw ng pera, di ba? Sa kahit anong larangan, pag involve ang pera, dapat sigurado ka. Just because nagpupos sila ng patunay na kumita, ikikita ka din. Ang investment ay hindi one size fit all. Iba-iba kasi ang risk appetite natin. Ito yung pera kaya mong mawala sa'yo. Iba-iba ang level natin pagdating dyan. Kaya mahalagang bago ka mag-invest is you do your own research para wala kang sisihin kundi sarili mo lamang kapag nag-fail ito. Pangwalo, bayaran lahat ng utang. Mahirap makapag-ipon kung may utang ka. Kaya ito ay isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran na lahat ng utang mo, ay may kapasidad ka na makapag-invest sa mga ibang bagay tulad ng insurance, real estate at stock market. At isa pa, mahirap kung may iniisip kang utang. Instead na nakafocus ka kung paano ka makaipon, ay na-stress ka kung paano makabayad sa iyong utang. Ang sabi nga sa isang quote, what you focus on, expand. Kaya kung lagi mong iniisip ang iyong utang, kailangan mo na itong bayaran. Dahil kung hindi, ikaw ay magkakaroon pa ng mas maraming utang. Number 9, pinag-aaralan mo ang pera. Ang mga mayayaman na tao ay may malaking pagpapahalaga sa kaalaman tungkol sa pera. Kung alam mong ikaw ay magaling sa pera, ikaw ay patuloy na nag-aaral at nagbabasa ng libro at nag-i-explore ng iba't ibang mapagkakitaan. Maliit man yan o malaki, pinapahalagahan mo ang bawat karanasan na nagtuturo sa iyo ng mga aral na maaari mong magamit sa hinaharap. Baka nga may mga collection ka pa ng mga papers box book tulad ng Rich Dad, Poor Dad, Atomic Habits, 7 Habits of Highly Effective People. At kung ano-ano pa kapag may libre kang oras na hindi mo ito ginagamit para mag-stalk sa Facebook ng mga dati mong kaklase at kaibigan. Kundi nag-aaral ka, pinag-aaralan mo ang mga buhay ng mga successful na tao, ano-ano ang kanilang best practices na maaari mong ma-work din sa'yo. At dahil nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutan i-like, share para marami tayong matulungan mabago ang buhay. At subscribe na din with notification on para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. At sana'y na-inspire kita.